Okay, magandang umaga sa lahat. So, today we're going to continue working on rational algebraic expressions. Pero for today, we will focus on the laws of exponents. So, kailangan clear sa atin kasi ito para masagutan natin yung ating mga exercises. Okay, so here we have x raised to the second power. Diba? Yung x, yun yung ating base. Yung 2, yun yung tinatawag nating exponent. Okay? So, ano nga ba ulit ang ibig sabihin ng exponent? Diba, simply put, ang ibig sabihin lamang ng exponent, yun yung number of times na isusulat natin yung base. Ayan, so nakalagay 2 yung exponent, so dalawang beses natin sinulat yung base. Tapos, the operation in between is multiplication. Okay, so again, the exponent indicates the number of times we are going to multiply the base by itself. Okay. So, meron tayong different rules o tinatawag nating laws ng exponents. Okay? Number 1 rule is the zero exponent. So, sabi, any number raised to 0 will give us 1. Pero di ba nga, kapag meron tayong isang concept, tandaan natin, meron mathematical reasoning behind that. So, tingnan natin kung bakit pa sinabing 1 ang n raised to 0. So, look at this example. N raised to m over n raised to m. Okay? Kapag ganyan, the same base at merong fraction, ang gagawin lang natin, i-subtract natin yung mga exponent. Okay? So, that will give us m minus m, which is 0. Okay? Pero pansinin nyo yung given. N raised to m over n raised to m. Pareho yung ating numerator at yung ating denominator. Tandaan, di ba? Any number divided by the same number will give us 1. Di ba? For example, 5 divided by 5 is 1. O kahit na 100 divided by 100 is still 1. So, kung kukunin natin yon, if this is 1, tapos ibababa natin yung n raised to the 0 power, we will have 1 is equal to n to the 0 power. O, diba? Napatunayan natin yung rule. Okay, let's go back. And let's proceed. Yung next law naman is yung power of 1. So, kanina, ni-raise natin siya to 0. This time around, ni-raise naman natin siya to 1. O, dahil isang bes lang natin ni-represent yung base, so it's just the same to sa number itself. Diba? Kaya nga pag nagsusulat tayo, for example, x, hindi na natin sinusulat yung 1 na exponent kasi same lang naman siya. X pa din siya. Diba? So, any number raised to 1 is equal to that same number. Okay. How about this one? 0 raised to 0. Kung gagamitin natin yung 0 exponent na rule, this will give us 1. Pero, hindi tayo pwede magkaroon ng 0 na base. Okay, naalala nyo last week, diniscuss natin kung bakit hindi tayo pwedeng mag-divide by 0 kasi undefined yung answer. Ganito rin po ang kaso na ito. And kapag ang base natin ay 0, makakakuha tayo ng sagot na indeterminate or undefined. So, ibig sabihin lamang, wala tayong maibigay na single answer or may mga math concept na hindi nag-hold true. Kaya po, basta 0 ang ating base, ang sagot ay indeterminate or undefined. Okay. Continue tayo. Then we have the law for multiplication and division. So, kung ganito yung given natin, di ba? Same base. Para natin siya ma-combine, kailangan nating i-add yung exponents. Okay? Kapag nagdi-divide naman tayo with the same base, ayan, a, parehong a. So, yung exponents niya na x and y, kailangan naman nating i-subtract x
minus y. So, ganun lamang po siya. How about yung power of power rule? So, ibig sabihin, meron na tayong power, ni-raise pa natin to another power. Pag ganito naman yung case, we simply multiply the exponents. Okay? E pag kinombine natin, power of a product, saka power of a fraction. So, ayan. Dalawa kasi yung ating variable, a and b. So, pareho siya. Pareho nyo siyang i-raise to the y power. So, yung a muna, a, di ba 1 yung exponent niya kasi hindi natin nakikita, di ba? Hindi nakasulat. So, a, magiging 1 times y, y. So, a raised to the y power. Si b naman, raised to x, di ba? So, x times y, xy. Kaya b will be raised to the xy power. Okay. Ganun din ang gagawin natin kung division. So, kung ano yung nasa numerator, i-raise natin siya dun sa exponent. Yung nasa denominator, ganun din. So, hindi pwedeng yung numerator lang, tapos yung denominator ay hindi. Dapat pareho sila. Para lang tayo nagde-distribute ng exponent. So, in this case, ayan, a, yung exponent niya ay x times z. So, magiging a raised to x z. Yung b, ganun din, ang exponent niya ay y. So, magiging b raised to y times z. Okay. And the last law will be the negative exponent. So, kapag negative yung exponent natin, kukunin lang natin yung reciprocal. So, dito, negative yung x. Para mawala yung negative, ilagay natin siya sa denominator. So, mangyayari, magiging 1 over a raised to the x power. Paano naman kung baliktad? Nasa denominator na sila at may negative yung exponent. So, kunin yung reciprocal, mapupunta niya na siya sa numerator. Kaya, ang mangyayari is a raised to the x power, wala nang negative, wala nang denominator. Kasi nga, nilipat na natin siya. Siya ay naging numerator na. Okay. So, para maunawaan yung maigi, let's give some examples. So, look at this one. We have n squared m divided by nm squared. So, nakikita nyo, nakasulat siya in fraction form. So, ibig sabihin, division. Okay? Ano yung sabi? Kapag nagdi-divide tayo, nagsusubtract lang tayo o nagma-minus tayo ng exponents. So, for n, 2 minus 1. Kasi yung n, yung exponent ng 1, tandaan nyo, 1, may 1 dun ha, hindi lang sinusulat. Pero merong exponent na 1 doon. So, for n, 2 minus 1. For m naman, 1 minus 2. Okay. So, that would give us n raised to 1, saka m raised to negative 1. Okay? Doon sa n, pwede na nating alisin yung 1, diba? Pwedeng n na lang. Pero paano si m? May negative exponent. Dahil nasa numerator siya ngayon, para matanggal yung negative, ilipat natin siya sa denominator. So, ang magiging final answer is n over m. Okay? Malinaw po yun ha, si m, kaya po natin nilagay sa denominator dahil meron siyang negative exponent. Okay. Another example, we have a squared b times bc over a plus b squared. Okay, dun muna tayo mag-concentrate sa taas. Ang operation dun sa taas lang ha, we are just looking at the numerator. Okay, multiplication, kasi meron tayong parentheses. So, when we multiply, we add the exponents. Pero si a squared, wala naman siyang kapartner na a din, di ba? So, sulat nyo lang si a squared. Si b, ayun, meron siyang kapartner. So, b times b, yung exponent, i-add natin. 1 plus 1 equals 2. Kaya magiging b squared na siya. Si c, katulad ni a, wala naman siyang kapartner. Kaya, isusulat lang natin siya as is. So, for the numerator, the answer would be a squared, b squared, times c.
Sa baba naman, mapapansin nyo ang given binomial. So, kung matatandaan nyo last week, yun ang i-apply natin. Hindi natin pwedeng i-apply yung rules of the exponents kanina. Kasi hindi naman multiplication or division ang operation sa kanya. May plus sa gitna. This is a binomial. So, diba, kung maalala nyo, when we square a binomial, ito yung steps. Square the first term, kaya a squared. Twice the product of the two terms. So, ang product ng two terms ay a times b, that's ab. Twice, so ibig sabihin times 2. So, we have 2ab. And then, square the last term. The last term is b, square lang natin siya, so b squared. So, yan na yung ating final answer for the denominator. We have a squared plus 2ab plus b squared. So, ipagsama lang natin yung numerator at saka yung denominator, yan na po yung ating final answer. Wala na po tayong pwedeng i-cancel o wala na tayong pwedeng i-simplify pa. Kasi nga po, we have one term sa taas and we have a trinomial sa ilalim. So, yan na po ang ating final answer. Okay? So, yan muna po for today. Tomorrow, mag-upload tayo ng bagong video para naman sa susunod na lesson. Okay? So, for now, exponents topic, managed. See you again. Bye-bye!